Ay, buisit. Inaantok pa ako eh. Renz! May bisita ka ba ng ganitong oras? Baka barkada mo. Wala, ma. Gabi na alas 12 na. Sino bang bibisita sa akin? Natutulog na ang mga tao. Ay, sino yung kumakatok? Hindi ko alam, ma. Anak, huwag mong sabihin. Ma, imposible. Umalis na tayo sa lugar na yun. Kaya hindi na tayo masusundan pa ng aswang. Hindi, anak. Nasundan tayo ng aswang. Nandun siya sa may pinto. Anak, nasa likod mo! Yung aswang nasa likod mo! Ha? Sa likod mo, anak! Sa likod mo! Magandang araw po sa inyong lahat. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Renz, kagaya ng iba rito. Nakahiligan ko na ang pakikinig sa mga horror stories kasi ako mismo ay nakaranas. Ito ang naging paraan ko para ma-overcome ko yung mga takot at trauma na naranasan ko dahil sa pamamagitan ng pakikinig sa karanasan ng iba ay natutunan kong tanggapin sa sarili ko na talagang may mga aswang sa mundong ito na ating ginagalawan. At hindi ako nag-iisang naka-encounter sa kanila. Ngayon, ako naman ang magbabahagi ng aking kwento at medyo iba ito sa tipikal na istoryang nakatatakot dahil ang aking karanasan ay nababalot ng puot, galit at paghihiganti ng isang tao. Hindi siya pumatay ng biglaan at agaran para makuha ang hustisyang gusto niyang makamtan. Unti-unti niya kaming pinatay, hindi pisikal, kundi sa paraang emosyonal. Sari-saring emosyon ang ipinaranas niya sa amin. Bago ko simulan ang istorya, magpapakilala muna ako sa pangalan ko. Ako po ay anak ng isang Pilipino at Arabo. Ang aking ina, na itago na lamang natin sa pangalang Rusing, ay dating OFW sa Saudi at nakilala niya si Papa. Tawagin na lamang natin sa pangalang Omar. Bali may naunang pamilya ang aking ama at ang aking ina naman, pangalawa lamang niyang asawa. Umuwi sila sa Pilipinas at dito nagpakasal. Bumili na rin sila ng lupa para dito na manirahan at nagtayo sila ng malaking bahay at negosyo. Nang ako ay nasa edad 21 na, naisipan ng nanay ko na magbalik sa pag-aaral kasi second year college lang ang natapos niya bago siya naging OFW. Okay lang naman yun kay Papa at gusto rin niyang matupad ni Mama ang mga pangarap niya. Ang concern lamang niya, wala nang gagawa sa bahay kasi inaasikaso na rin ni Mama ang negosyo bukod sa pag-aaral. Sa puntong yun, nagdesisyon na silang kumuha ng katulong. Inirefer ng kumari ni Mama ang 20 anyos na dalagang si May dahil sila ay ulila na sa mga magulang. Pero unang araw pa lang ay pumasok na siya sa bahay. Narinig ko ang pag-aaway ng mga magulang ko sa kanilang kwarto. Bakit ka nagagalit doon sa bago nating katulong? Pahanga masyado. Porket maputi, abay kaikli ng short. Unang araw niya sa trabaho, nakasuot ng manipis na duster. Hoy, aminin mo, nagagandahan ka sa kanya, no? Kung makatitig ka, parang lalamunin mo na ng buo. Honey, nagsiselos ka ba? Hindi. Bakit naman ako magsiselos? Mas maganda pa ako kaysa sa kanya nung kadalagahan ko. Maputi lang siya,
Tsaka batang-bata. Alam kong hindi mo tipo yung mga ganon. Kung hindi ka nagsiselos ay bakit ganyan ka mag-react? Eh di wala. Ay, nakikita ko sa kilos mo. Tatanggi pa ikaw eh. Ay, matulog na nga ako. Matulog ka dyan mag-isa mo. Hindi ako tatabi sa'yo. Ay di bahala ka sa buhay mo. Arte-arte mo. Oh, Renz. Anong ginagawa mo dyan sa may pinto? Ma, nag-aaway na naman ba kayo ni Papa? Ay, yung papa mo kasi. Ay, hoy, sige na. Hayaan mo na. Matulog ka na. Doon ako matutulog sa sofa sa salas. Ma, malamig dyan. Kung gusto mo, doon ka na lang sa kwarto ko. Hindi na. Okay na ako dito, anak. Sige na, magpahinga ka na. Pupunta na ako sa salas at makatulog na rin ako. Ay, si Papa kasi. Umatake naman pagiging babaero. Oh, May. Bakit hindi ka pa natutulog? Okay ka lang ba dun sa kwarto mo? Opo naman, sir. Okay na okay lang. Bakit po doon matutulog si ma'am sa sofa? Nag-away po ba sila ni sir? Ah, ganun talaga yung dalawa na yun. Sige na, magpahinga ka na. Bukas maaga ka pang gigising para sa mga gawain dito sa bahay. Sir? Gusto ko lang po sana magpasalamat Magpasalamat saan? sa pagtanggap niyo po sa akin dito sa bahay. Kung hindi dahil sa inyo, baka nandun pa ako sa piling ng mga manyakis kong tiyuhin. Ah, ganun ba? Nakawala yun. Basta maging panatag ka lang dito, tinitiyak namin. Ligtas ka sa bahay namin. Opo, sir. Ah, sige na. Magpahinga ka na. Aaminin ko, maganda talaga si May. Maputi, balingkinita ng katawan, maganda ang hubog ng muka. Matangos ang ilong at pinkish at manipis na labi. Mukha siyang Korean actress. Kulang nga lang sa budget kasi mahirap lamang sila. Kahit sinong lalaki, mapatitingin talaga sa kanya, lalo na sa mga kaedaran ko. Hindi ko rin itatangging humanga ako sa kanya. Kaya lang, napansin ko na kakaiba rin talaga siya kung tingnan ni Papa. At kapag wala si Mama, gumagawa siya ng paraan para kausapin si May. At madalas yun na nasasaksihan ko. Kumusta ka? Okay ka lang ba? Ayos lang ba ang tulog mo rito sa bahay? Opo naman, sir. Maayos lang po. Ang ganda nga po ng kwartong ibinigay niyo sa akin. Sobrang komportable po. Mabuti. Maitanong ko lang ha. Ikaw ba ay may boyfriend na? Wala pa po. Hindi pa po yan pumapasok sa isip ko. Ang bala ko po kasi kapag nakaipon na ako, mag-aaral po ako. Saka na po yung boyfriend na yan. Pwede naman yung sabay. Ikaw naman, sayang ang ganda mo. Hindi mapapakinabangan. Pa? Di ka ba pupunta sa factory? Hindi ba tumawag sa'yo yung supervisor? Nagkakaproblema daw sa deliver. Anarifu ha. I knew it. Huwag ka mag-alala, anak. Maaga pa naman. Pupunta ako dun mamaya.
Ikaw, wala ka bang pasok? Wala po pa. Mamaya pong hapon ng klase ko. Si May po kasi may pinagagawa sa kanya si Mama sa kusina. Pagdating niya, okay na yun kasi uuwi si Mama ng tanghali. Baka po naaabala siya. Ikaw talaga, anak. Nagmana ka talaga sa nanay mo. Asim! Hindi po pa. May, punta ka na dun sa kusina kasi kailangan magawa mo na yung pinagagawa ni Mama. Sige po, sir. Pa, bakit mo kinakausap ng ganun si May? Pag nalaman niya ni Mama, mag-aaway na naman kayo. Alam mo naman yun. Bakit? May masama ba sa sinabi ko? Normal lang naman yun sa isang amo na makipag-usap sa katulong. Pa, parang hindi naman tama yung itanong mo yung kay May. Oo, masyado ka lang nag-iisip. Mabuti pa. Punta na ako sa factory. Maiwan na kita rito. Hindi talaga ako komportable sa paraan ng pakikipag-usap ni Papa kay May. Hindi lamang yun doon nagtatapos. Maraming beses kong nahuli si Papa na nakatingin kay May na parang sinusuri ang buong katawan nito mula binti pataas sa hita, bewang at sa kanyang dibdib. Medyo sensitibo man pero nahuli ko rin si Papa na nasa labas ng banyo. Pinakikinggan ang paglagaslas ng tubig habang naliligo si May. Aalis lamang ito kapag naramdaman niyang tapos nang maligo ang dalaga. Minsan, nakikita ko rin siyang pumupunta sa lagayan ng damit niya at inaamoy ang underwear ni May. Nakakaalarma pero wala akong magawa. Alam ko kasing selosa si Mama at ang pagbubuntunan niya ng galit ay ang kawawang dalaga na walang kaalam-alam. Isang araw, kalalabas ko lang ng school at naabutan ko si Papa na lumabas ng bahay na balisa. Oh, pa, saan ka pupunta? Sa factory? Saan pa nga ba? Ang mama mo hindi pa ba umuwi? Hindi pa raw eh. May program sa university na pinapasukan niya. Umattend siya eh. Okay, sige. Aalis na ako. Ingat ka pa! Anong nangyari kay Papa? Parang wala sa mood. Teka, umiiyak si May? May? May, nasan ka? Oh, Sir! anong nangyari sa'yo? Sir! Ang papa mo po! Bakit? Anong ginawa ni Papa? Binaboy niya ako, sir! Binaboy niya ako! Ano? Sir, maniwala kayo. Nagsasabi po ako ng totoo. Oo, naniniwala ako. Sir, tulungan niyo po ako. Alam kong mabuting tao kayo at matutulungan niyo ako. Wala po akong ibang mapupuntahan sa ngayon. Parang awa niyo na po. Nang mga panahon na yun, talagang nagulo ang isipan ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa mga magulang ko, lalo na kay Mama. Napapadalas na kasi ang pagtatalo nila at nakahalata na ni Mama
na may pagtingin ang papa ko kay May. Ang tanging ginagawa ko na lamang, hindi ako umaalis ng bahay pag weekend. At kapag papasok ako sa school, sinasabihan ko si May na umalis ng bahay. At kunwari ay may iuutos ako. Papupuntahin ko siya sa mall o sa palengke. Kaya lang isang araw. Sir, binaboy na naman po ako ng papa mo. Nalaman niya na nasa mall ako. Kinaladkad niya ako pauwi sa bahay. At yun. May, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Kung sasabihin ko kay mama, sa'yo yun magagalit. Kasi sobrang patay na patay yun sa papa ko. At si papa, paano natin siya ipakukulong? Kahit foreigner yun, lahat ng dito sa aming kaibigan niya, lalo na mga pulis. Ang mabuti pa, umalis ka na lang dito. Wala ka na ba talagang ibang matutuluyan? Ang sabi ninyo noon, maging panatag lang ako sa bahay ninyo dahil ligtas ako. Pero bakit parang hindi ko kayo maasahan? Akala ko pa naman mabait kayo. May hindi naman sa ganun. Hindi ko lang talaga alam kung anong gagawin ko sa ganitong pagkakataon. Ang tanging solusyon na naisip ko, umalis ka rito. Ang sabihin mo, duwag ka. Takot ka sa mga magulang mo, kaya wala kang magawa kahit sinasaktan nilang ibang tao. Hindi ako aalis dito. Dahil kapag umalis ako, mas lalong maging miserable ang buhay ko. Walang-wala na ako ngayon. Akala ko pa naman mabait ka at matutulungan mo ko. Pero duwag ka pala. May! Hoy! May! Ay, ano bang gagawin ko? Magkakagulo ang pamilya namin kapag may ginawa ako. Hindi na nga umalis si May, pero simula noon, napansin kong may kakaiba sa kanya na para bang sinasadya niyang ipakita iyon sa akin na parang isang babala. Isang araw, nakita ko na lamang siyang nagpapahid ng langis na lana sa kanyang katawan at bigla na lamang namamatay ang hayop sa aming bahay. Madalas din akong makakita ng itim na pusa, baboy ramo o kaya naman kakaibang aso tuwing gabi sa aming likod bahay. May mga kakaibang kaluskos din akong nararamdaman sa bubong. Madalas ko ring naaamoy ang masangsang na amoy ni May na tila ba nabubulok na isda o karne. Iba na rin ang kanyang aura. Hindi na siya ngumingiti. Walang buhay na ang muka. Isang araw, gabi na kaming nakauwi ni Mama. Naabutan na lang namin si Papa Ma, na si tila Papa! inatake sa puso. Inaatake yata! Oh, Diyos ko! Omar, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka? Bakit inatake ka sa puso? Yung babae! Si May? Oh! Omar! Ay, Diyos ko, ang asawa ko! Hoy! Renz, tumawag ka ng ambulance! Ang tatay mo, dadalhin natin sa ospital! Opo, eto na nga po. May! Ikaw na babae ka? Bakit nakatayo ka lang dyan? Ang amo mo inaatake na sa puso! Bakit wala kang ginagawa? Ang asawa mo, ilang beses akong binaboy. Bakit ko siya tutulungan? Paulit-ulit niya akong pinagsasamantalahan. Ano? Hindi yan ang concern ngayon! Ang asawa ko! Masama na siya! Inaatake sa puso! Hindi ka man lang ba nagmamalasakit? Binabayaran ka namin dito! Binabayaran? So pera lang pala ang katapat ng pambababoy niya sa akin? Yung ba ang gusto mong palabasin? Babae ka rin.
Naiintindihan mo dapat ako, Madam Rosing. Ang tumi-tumi ko na. Ang tumi-tumi ko na dahil sa asawa mo. Ano? Ha? Renz! Ano ba? Wala pa bang dumarating? Kunin mo ang susi ng kotse sa lamesa. Tayo ang pupunta sa ospital. Ang bagal ng mga yan. Bilisan mo! Opo! Sir, May, pwede ba? Yung tatay ko kailangan munang madala sa ospital. Talagang balisa at taranta kami ni Mama ng mga oras na yun. Kaya hindi na namin inintindi si May. Dinala namin sa ospital si Papa. Dead on arrival na ito. Hindi na kinaya ng katawan. Ipinaalam namin sa mga kaanak ni Papa sa Saudi ang kanyang pagkawala. Kaya nagsipagdatingan sila sa Pilipinas. Ibinurol siya sa loob lamang ng 5 araw. Pagkalibing sa kanya, wala nang ibang bumalot sa aming bahay kundi ang pangungulila at panghihinayang sa biglaang pagkawala ni Papa. Labis ang pagluluksa namin ng aking ina kasi biglaan lamang ang lahat. Naalala ko sa mga huling sandali. Paulit-ulit niyang itinuturo si May at sinasabing isa raw itong halimaw. Bigla kong naalala ang mga kakaibang bagay na napansin ko kamakailan sa bahay namin, pati na rin ang kakaibang aura ni May. ang mga gamit ng papa mo, ilalagay na lang natin sa kahon. Hindi na magagamit. Ma, Ano yun, anak? wala ka bang kakaibang napapansin kay May? Bakit mo pa binabanggit? Pinalayas na nga natin. Wala siyang kwentang katulong. Kung nadala niya agad sa ospital ang papa mo, baka buhay pa siya ngayon. Ayun, walang ginawa kundi ang tumunganga. Pero ma, sabi nga niya, nakaranas siya ng pang-aabuso kay Papa. Pinagsamantalan daw siya. Kaya siguro nawalan siya ng amor. At sa tingin ko, may iba pang bagay dun kay May. Parang hindi siya normal na tao. Simula nung magsumbong siya sa akin na may ginawa sa kanya si Papa, ang dami ko nang napansin na hindi ko maipaliwanag. Alam mo, kasalanan din naman niya kung bakit siya pinag-interesan ng papa mo. Aba, nung unang beses na dumating siya sa bahay, nagpakita na agad ng katawan. Nakasuot ng maiksing duster. Kulang na lang, ilabas ang buong kaluluwa. Sana man lang nagmalasakit siya sa papa mo, kahit na konti. Gaano na ba yung dalhin niya man lang sa ospital? Pinapasahuran naman siya rito. Teka ma, may tao. Pagbuksan mo na. Oh, May, hindi ba... Sir, gusto ko pong makausap si Ma'am. Please po. Sige. Nandito lang naman siya eh. Ma, si May po. Ma'am? Ano? Anong ginagawa mo rito, babae ka? Hindi ba pinalayas na kita dahil wala ka namang silbi? Ma'am, ano po kasi, narealize ko rin po na huwag mong sabihin wala ka nang matutuluyan at gusto mong bumalik dito dahil ayaw mo sa poder ng mga tiyuhin mo. Binigyan na kita ng perang pang-upa ng bahay. Inalala pa rin kita sa kabila ng pagpapabaya mo sa asawa ko. Kaya ano pang binabalikan mo rito? Ma'am, gusto ko lang pong mag-sorry. Namatay si Sir dahil sa akin. Nung umaga ko pa po napapansin na
Hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Pero binaliwala ko lang po. Kung nadala ko sana siya agad sa ospital noon, hindi sana siya namatay. Oo! Kasalanan mo kung bakit namatay ang asawa ko. Kasalanan mo dahil nagpabaya ka. Ma'am, nadala lang po ako ng galit ko kay sir. Dahil ilang beses niya po akong pinagsamantalahan. Kasalanan mo yon kung bakit ka pinagnasaan ng asawa ko. Dahil ikaw mismong nagpapakita ng motibo. Talaga, bakit ganyan kayo mag-isip? Madam Rosing, kung sa anak na babae ninyo kaya nangyari ang ginawa sa akin ni Sir Omar, ano mararamdaman ninyo? Mamali ang ginawa ng asawa mo at hindi yun maitatanggi. Pero bakit ako ang sinisisi mo? Yung totoo, nag-iisip pa ba kayo? Wala kang karapatan na diktahan ako kung anong dapat kong isipin. Dahil ang dapat sa'yo, ganito! Rico, ma'am, tama na po! Walang hiya kang babae ka! Halika rito! Ma, ano ka ba? Huwag mong gagawin yan, Ma! Huwag mo akong pigilan, Renz! Huwag mo akong pigilan! Saan mo siya dadalhin? Halika! Sa drum! Lulunurin ko ang babaeng ito dahil siyang dahilan kung bakit namatay ang papa mo! Halika! Ma'am, huwag po! Parang awan niyo na po! Yan ang bagay sa'yo! Ma! Huwag po! Ma, ano ka ba? Ma, tama na yan, Ma! Ma! Kasalanan mo kung bakit ka binaboy ng asawa ko. Sana alam mo yon. Kasalanan mo yon. Inakit mo siya. Ma, tama na! Mapapatay mo siya! Wala akong pakialam. Ang dapat sa mga kagaya niya, mamatay. Ma, ano ka ba? Ano ba? Hayop kang babae ka. Ang sakit ng kalmot mo. Kakarmahin ka rin balang araw sa kasamaan mo. Napakasama ng ugali mo. Oh, ha, saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos sa'yo. Hoy! May! Tumabi ka! Baka mabangga ka! May, tabi! Nabangga nga si May, dead on the spot dahil sa laki ng pinsala. Halos araruhin na kasi siya ng nakabanggang truck at nabangga pa siya ng sunod na dumaang motorsiklo. Problemado na kasi si Mama kung ano ang gagawin sa kanya. Hindi kasi namin pwedeng sabihin kahit kanino na tumatakbo siya dahil sa ginawa sa kanya ni Mama. Hindi rin namin makontak ang mga kamag-anak niya para talagang pinabayaan na siya at ipinaubaya na sa amin. Wala kaming nagawa, kundi kami ang mag-asikaso ng pagpapalibing sa kanya. Ang nakapagtataka lang, ang sugat na naiwan ng kalmot niya kay Mama ay hindi gumagaling at namamaga pa. Ano ba naman itong kalmot sa akin ni May? Hindi pa rin gumagaling. Ang kate-kate. Tapos parang may nana na yan. Ipa-check up na kaya natin, Ma. Baka madumi ang kuko niya kaya ganun. Delikado yan. Baka ma-infection pa. Sige anak, ipa-check up natin sa doktor. Absent na muna ako sa school. Sige po, Ma. Sasamahan kita bukas. Wala na rin naman akong gagawin eh. Sige anak, salamat. Siya nga pala, sigurado ka bang walang nakakita sa ginawa ko noong kay May? Baka mamaya, bigla na lang may magsampa ng kaso sa akin. Wala na yun, Ma. Tayo lang naman ang nandun. Sa susunod lang talaga, huwag ka nang masyadong magpapadala sa emosyon mo. Tingnan mo yung nangyari. Mabuti na nga lang hindi sa mga kamay mo siya namatay. Huwag mo nang isipin yon. Nanagot naman na tayo. Tayong nagpalibing sa kanya ng maayos na libingan.
Teka, naririnig mo ba yun? Oo, Ma. Narinig ko. Diyos ko, anak, huwag ka nang bumalik sa kwarto mo. Dito ka matulog sa kwarto namin ng papa mo. Sige po. Wala pong problema. Ay, Diyos ko, huwag naman sana. Ma, huwag ka mag-isip ng masama. Matulog na lang tayo. Anak, pwede bang pakisaradong maigi ang mga bintana? Hindi maganda ang nararamdaman ko. Sige po, Ma. Matapos maisarado ng maayos ang mga bintana, natulog na kami ni Mama. Pero sa kalagitnaan ng aking pagtulog, may isang masamang panaginip. Tulungan niyo ako! May halimaw! May halimaw! May... Ikaw yung halimaw? Kayo ang halimaw, mga mapagsamantala. At ikaw, akala ko, napakabuti mong tao. Pero wala kang malasakit sa iba. Masyado kang sunod-sunuran sa mga magulang mo. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Hindi ko alam, May! Isusunod ko kayo ng mama mo sa papa mo. Pero bago yun, maghahalimaw muna ako sa inyong buhay. Renz? Renz! Bakit ka sumisigaw? Nananaginip ka, anak! Si May... Si May, Ma. Napanaginipan ko siya. Napanaginipan mo rin pala siya. Kaya ako nagising dahil sa masama kong panaginip. Nakita ko nagbagong anyo ni May. Naging isang nakakatakot na nilalang. Ganon din po ang napanaginipan ko, Ma. Ano kayang ibig sabihin nun, anak? Totoo kayang hindi niya tayo patatahimikin? Ano yun? Narinig na natin yung kanina, anak. Ma. Ano yun? Ma. Bakit ako tatakot ka, ha? Renz? Alay. Ano? Sa bintana. Ha? Sa bintana may aswang. Ano? Parang naagnas sa bangkay na may nakatatakot na itsura, Ma. Anak! Oh. Ma, ang salamin! Anak! Binasag niya! Kumuha ka ng kahit anong pwedeng ipamalo! Papasukin niya tayo rito! Oo! Bilisan mo! Oo! Bilisan mo, anak! Bilisan mo! Opo! Ano bang kukunin ko? Ano bang pangontra sa aswang? Alam ko na, asin. Asin ang pangontra. Renz! Bilisan mo na! Ang aswang! Papatayin niya ako! Oo! Padyan na ako! Eto, nakuha ko ng asin. Anak! Anak, ang aswang! Ang aswang! Eto na, isasaboy ko ng asin. Sabi ko na nga ba, aswang, gumana sa kanyang asin. Nasasaktan siya nang tumama ito sa balat niya. Kaya wala siyang nagawa kundi umalis. Anak! Ay, Diyos ko! Nakatatakot yun! Wala nang aswang, Ma. Huwag ka na mag-alala. Ligtas na tayo. Wala na akong nagawa kundi yakapin ng maigpit si Mama para pakalmahin ang kanyang loob. Kinabukasan, tumawag sa amin yung katiwala sa isang libingan dahil
Meron daw nangyari. Ang libingan ni Mia ay biglang nahukay. Wala na doon ang kanyang katawan. Sigurado po ba kayo, Ma'am Bernardo, na walang ibang nakakapunta dito sa libingan? Baka nalaman ng mga kamag-anak niya na namatay na siya at kinuha ang katawan niya. Nako, imposible yon, Ma'am Roseg. May batas sa ganyan. Bawal hukayin ng libingan ang isang patay. Kaya naman, yung makabantay dito ay talagang bantay sarado para walang makapasok. Eh kung walang nakakapasok dito, sino naman kayang huhukay niyan? Yung kaanak ninyo bang yan, Ma'am Roseg, may lahi bang aswang? Ha? Hindi namin kaanak yan. Hindi namin alam. Ano po bang ibig niyo sabihin? Ganito po kasi yun, ma'am. May aswang na kung tawagin ay amalanhig. Sila yung mga namatay na may lahing aswang na bumangon sa libingan. Hindi kasi nila naipasa ang pagiging aswang nila sa susunod na henerasyon. Kaya nang mamatay sila, taglay pa rin nila. At kapag pinatay sila, hindi pa nila nakakamit ang hustisya. Sila ay naghihiganti at meron 2 klaseng amalanhig. Anong pagkakaiba nila? Yung unang klase ay mga pangkaraniwang amalanhig lamang. Nananakot lamang sila at kumakain ng karni ng tao. Ang pangalawa naman ay itim na amalanhig. Mag-iingat kayo sa pangalawa. Mas nakatatakot sila dahil may kakayahan silang maglagay ng mga masasamang panaginip sa tao. Kaya din nilang laruin ang isipan ng tao sa pamamagitan ng paglalagay ng nakatatakot na ilusyon. Ganun po ba? May nagpakita po sa amin ng aswang kagabi. Baka siya na yun. Umalis na kayo sa lugar na ito. Susubukan kong kausapin yung amalanhig sa gubat tuwing 11:00 ng gabi. Sa oras na papalabas pa lang siya. Pero hindi ko maipapangakong mahahanap ko kaagad dahil ang mga kagaya nila ay maingat. Opo. Sige, aalis na ako. Diyan na kayo. Salamat, Mang Bernardo. May hinala ako. Ano yun, anak? Hindi kaya aswang si May? May napansin akong kakaiba sa kanya. Palagi siyang nagpapahid ng langis na lana sa katawan niya. Palagi ko siyang naamoy. Parang dugo ng tao. Umasangsang na amoy na nabubulok. Palagi rin ako may nakikitang baboy ramo. Itim na pusa. O kaya naman kakaibang aso sa likod ng ating bahay. Paano mo nalaman ang mga yan? Nung nabubuhay pa si Lolo, nakakwentuhan ko siya tungkol sa mga aswang. Kaya nabanggit ko yan. Hindi lang ako noon masyadong naniniwala. Tsaka, hindi ko naman iniisip na aswang si May. Anak, umalis na tayo rito kung ganon. Natatakot ako. Baka ginugulo tayo ng babaeng yon. Ano kaya kung itanong natin kay Mang Bernardo kung gagana ba kapag nagsorry tayo sa kanya? Baka kung ginugulo niya lang tayo dahil... Hindi. Hindi tayo hihingi ng sorry sa babaeng yon. Umuwi na tayo sa bahay at mag-impake. Aalis na tayo rito. Sa pagkakataon na yun, nagkasundo kami ni Mama na umalis na lamang sa aming bahay. Pumunta kami sa lugar kung saan kami ang unang tumira. Pagkarating ni Papa sa Pilipinas,
noong ipinagbubuntis pa lamang daw ako ni Mama sa lugar kung saan nakilala ko ang mga kababata ko. Naging maayos ang ilang araw namin dito dahil napaliligiran ng maraming bahay ang aming tirahan. Kaya naman, isang araw, nagulat kami sa isang pangyayari. Puisit naman, oo. Inaantok pa ako eh. Renz! May bisita ka ba na ganitong oras? Pakabarkada mo! Wala, Ma. Gabi na oh. 12:00 na. Sino ba naman bibisita sa akin? Natutulog na ang mga tao. Eh kung ganun, sino yung kumakatok? Hindi ko alam, Ma. Ha? Anak, huwag mong sabihin. Ma, imposible. Umalis na tayo sa lugar na yon. Kaya hindi na tayo masusundan ng aswang. Hindi, anak. Nasundan tayo ng aswang. Nandun siya sa may pinto. Anak! Anak! Nasa likod mo yung aswang! Nasa likod mo! Ah! Ha? Sa likod mo! Sa likod mo, Rez! Anak! Anak, ang asin! Kumuha ka ng asin! Hindi aalis ang aswang hanggat hindi natin siya nasasabuyan ng asin! Ma! Bilisan mo! Papatayin ako ng aswang kapag umalis ako sa pinagtataguan natin! Okay, anak. Teka lang. Parang tahimik na. Wala na yung aswang, Ma. Bakit ang bilis niyang nawala? Hindi ko rin alam, Ma. Saka, paano niya tayo nasundan dito? Sumusunod ba talaga ang mga aswang na amalanhig? Sa pagkakataon na yun, nabalot na kami ng pagtataka ni Mama. Sinubukan naming i-contact si Mang Bernardo pero hindi namin siya makontak kahit ilang beses namin itong tinatawagan. Napansin din namin yung sugat ni Mama hindi gumagaling kahit ginamot niya ito. Dahil parehas kaming naalarma, naisipan naming lumipat ng matitirhan. Sa pagkakataong iyon, pumunta kami sa Saudi at makikitira sa mga kabag-anak ni Papa na kasundo ni Mama. Doon, anak. Sigurado akong hindi na tayo masusundan. Masyadong malaki ang distansya ng Saudi sa Pilipinas. Ma, naamoy mo ba yun? Parang sobrang masangsang. May dala ba tayong gamit na may ganung amoy? O baka naman, nagdala ka pa ng karne sa biyahe natin. Ano ka ba naman? Wala akong dinala na kung anumang bagay na may amoy na masangsang. Ma, ganun yung naamoy ko kay May nung nabubuhay pa siya. Ganun din yung amoy nung aswang kapag nananakot siya sa bahay natin. Anak, imposible yan. Nasa kabayanan na tayo, oh. Hindi pumupunta ang aswang sa kabayanan. Ang dami-daming tao. At saka maraming bumabiyahing sasakyan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kung naman talaga, oo. Ma, tumingin ka sa salamin. Ha? Bakit? Ma! Nakita namin ang amalanhig na aswang sa backseat ng kotse, kaya nataranta si Mama. Naibangga namin ang aming sasakyan sa poste. Mabuti na lamang nakaligtas pa rin kami at nabuhay dahil
Hindi naman masyadong malakas ang naging impaka. Nagkaroon lamang ng konting pinsala sa katawan si Mama. Nabali ang kanyang braso, nagkaroon ng sugat sa ulo. Ako naman ay ganun din. Sa ilang araw namin sa ospital, hindi kami pinatulog ng mga bangungot. Paulit-ulit na nagpapakita sa panaginip namin si May. Mas lalo na kay Mama. Bukod sa bangungot, tuwing siya ay pipikita, nakikita niya ang aswang at nararamdaman lang niya na may sumasakal sa kanya. Ma, naghihiganti sa atin si May. Dahil sa kasalanan natin sa kanya. Sigurado ako dun. Pinabayaan niya ang papa mo. Kaya parang siya na rin ang pumatay sa kanya. Ma, pinagsamantalan siya ni Papa. Kaya naging ganun lang ang galit sa kanyang puso. Kahit sino namang babaeng binababoy ng iba, ganun yung magiging reaksyon sa mga ginagawa sa kanila. Dahil tayo yung humingi ng tawad kay May. Kasi namatay si Papa. Hindi nakahingi ng sorry sa kanya, hindi ba? Ano bang malay mo kung nagsasabi nga ng totoo yung May na yon? Malay mo naman, gawa-gawa niya lang. Siya lang naman ang umaakit sa asawa ko. Sa pananamit pa lang niya, halata na. Ma, kung paiiralin natin ang tigas ng ating puso, baka hindi niya tayo tigilan. Ayoko na, Ma. Pagod na ako magpalipat-lipat. Anak, ang nakapagtataka lang, kapag nagpapakita siya sa atin, kusa siyang nawawala. Kahit wala naman tayong ginagawa. Hindi naman tayo lumalaban sa kanya. Napapansin mo ba? Oo nga, no. Hindi kaya siya yung sinasabi ni Mang Bernardo na itim na amalanig? Yung naglalagay ng peking ilusyon sa isip ng tao? Hindi kaya ilusyon lang yung nakikita natin at nilalaro niya lang ang ating isip? Baka nga. Kung ganun, mukhang kailangan nating pumunta kay Mang Bernardo pagkalabas natin ng ospital. Baka alam niya kung paano siya malalabanan. Sumang-ayon sa akin si Mama. Kaya pagkalabas namin ng ospital, nagbiyahe na kami pabalik sa dati naming tinitirhan sa lugar kung saan inilibing si May. Pagkarating namin doon, nagtaka si Mang Bernardo. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba ang sabi ko huwag na kayong bumalik? Mang Bernardo, sa tingin namin, itim na amalanhig ang nagpapakita sa amin. Dahil parang hindi naman totoong nakikita namin yung aswang na yun. Kung hindi para bang nilalaro lang kami. Anong gusto niyong gawin ko? Mang Bernardo, baka naman matutulungan mo kami na mapatahimik yung aswang. Marami akong ipon. Babayaran na lang kita kahit gaano kalaki. Kahit 1 milyon pa yan. Ang itim na amalanhig ay uri ng amalanhig na hindi basta-basta nababali ang kanilang mga desisyon. Kapag gusto nilang maghiganti, gagawin talaga nila at ang tanging makapipigil lamang sa kanya. Kapag lumambot ang kanilang puso, doon pa lamang gagana ang mga pangontra. Masabi ko naman sa inyo, aminin natin kay May ang kasalanan natin. Humingi tayo ng tawad sa kanya para naman tigilan niya tayo. Ayokong mag-aksaya ng oras. Handa kong tulungan kayo kahit walang bayad. Pero siguraduhin niyo lamang na handa ang iyong isip bago tayo pumunta sa gubat. Kailan po tayo pupunta sa gubat kung ganun? Sa pagsisimula ng araw ng Biyernes, ganap na 12:00 sa kabilugan ng buwan.
Sa pagkakataon na yun, napaisip si Mama. Parang unti-unti siyang natatauhan hanggang sa ilang beses nang nanaginip si Mama ng nakatatakot. Hindi lamang basta halimaw o aswang, isang tagpo na kung saan siya mismo ang ginagahasa. Sa pagkakataon na yun, doon na siya natauhan at naisip niya kung gaano kasaklap ang nangyari kay May. Pagsapit ng araw ng Huwebes, inihanda na namin ang aming sarili dahil sa kabilugan ng buwan, tutungo na kami sa gubat para hanapin ang aswang. Inihanda na rin ni Mang Bernardo ang kanyang pangontra. Ang pako sa isang lumang kabaong na pinaniniwalaan niyang lason sa mga amalanhig. Pagdating doon, halos 1 oras kaming naghanap pero wala pa rin kaming nasusumpungan. Mang Bernardo, sigurado ba kayong narito talaga ang mga amalanhig? Ang tagal na nating naghahanap, bakit wala pa rin? Oo, sigurado ako. Dito sila naglalagi. Yan na siya. Tumakbo na kayo. Hindi natin siya dapat sugurin. Masyadong malakas. Hindi po, Mang Bernardo. Anong ginagawa mo? Sabi ni Mang Bernardo, tumakbo tayo dahil malakas pa ang aswang. Hindi. Pagkakataon na natin ito. May, alam kong nagkasala ako sa'yo. Ikaw dapat ang ipinagtatanggol dahil sa ginawa ng asawa ko. Pero mas inuna ko ang inggit at ang takot na baka agawin mo siya sa akin. May, napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Hindi ka mamamatay kung hindi dahil sa akin. Nagsisisi na ako sa mga sinabi ko sa'yo, sa mga ginawa ko sa'yo. Patawarin mo ako! Ma! Renz, kalmado ang aswang. Pagkakataon mo na rin para humingi ng tawad sa kanya. May, patawarin mo ko kung wala akong nagawang ipagtanggol ka. Ang sabi ko sa'yo, ligtas ka sa bahay namin. Pero nang binaboy ka ni Papa, naging duwag ako. Sa halip na protektahan ka, hindi ko naisip na dapat may ginawa akong paraan para matigil ang ginawa niya. Naging duwag ako. Patawarin mo ko. Kung tutuusin, kayang-kaya ko kayong patayin lahat nung nabubuhay pa ako. Dahil isa akong aswang. Pero pinili kong magpakatao. Dahil kapag tinapos ko na agad kayo, hindi niyo mapagtatanto ang mga pagkakamali ninyo. Kagaya ni Sir Omar. Maaga siyang nawala. Kaya napatulala na lang ako noon dahil hindi man lang siya nakahingi ng tawad sa akin. Dahil alam niyo ba, hindi mahalang ipagtatanggol ang mga taong inaabuso at pinababoy na kagaya ko. Hindi niyo alam ang sakit at pandidiring dinaras ko sa sarili ko. Kaya sana hindi kayo nagbulag-bulagan. Pero salamat. At ngayon, alam niyo na. Iha, kung sino ka mang aswang ka, magpahinga ka na. May, papagpahingahin na ninyo siya.
Itinarak ni Mang Bernardo ang lumang pako sa aswang. Umusok ito at biglang naging abo. Iniligay namin iyon sa isang banga. Ibinalik sa kanyang libingan. Simula noon, bumalik na sa normal ang buhay namin ni Mama at naging mapayapa na rin. Gumaling na rin ang sugat sa braso ng aking ina simula nang mawala si May. Sinabi ni Mang Bernardo, yun daw ay kagat ng galit ng itim na amalanhig, kaya't hanggat hindi pa ito nananahimik, hindi iyon mawawala. Malaki man ang pagkakamali namin sa nakaraan, pero sinikap namin na hindi na iyon maulit pa. Dahil sabi nga ni May, hindi tayo magbulag-bulagan sa mga taong nakararanas ng pang-aabuso. Libre lamang ang tumulong sa kapwa. Kung totoong tayo ay may malasakit sa iba, dapat naiintindihan natin ang kalagayan namin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po.